Mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkanan naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga kapatid, ano pong mga katotohanan sa buhay ang kaya natin natanggapin at pahalagahan? Yun lamang bang mga katotohanan na kaya nating maintindihan na kapag hindi na maabot ng ating isip at katwiran ang ating conclusion, ito'y kasinungalingan? O ang mga katotohanan na kaya ba nating tanggapin ay yun lamang sang-ayon sa ating mga inaasahan at nakasanayan, at kapag ang nangyayari o napapakinggan ay hindi na ayon sa ating mga panuntunan at pamantayan, anong ating sasabihin? Ito'y mali, ito'y masama. Mga kapatid, ito po ang lundo ng pag-uusig ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang pananalita, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay, ay lampas sa kayang maintindihan at sa kayang maunawaan ng mga kababayan niya. At hindi lang ang Panginoong Hesukristo ay lampas o higit sa kayang maintindihan ng kanilang isipan. Ang Panginoong Hesukristo sa maraming pagkakataon ay kumikilos at nagsasalita din ng taliwas o iba sa kanilang inaasahan o sa kanilang mga pamantayan at panuntunan. Kaya naman sila ay humantong sa pagpapasya dahil hindi maintindihan ang Panginoon at dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang mga gusto't inaasahan. Ang tao na ito na si Hesukristo, isang impostor, isang nagpapanggap, isang sinungaling na dapat ay parusahan at usigin. Mga kapatid, sana po ay ating maunawaan at matanggap na tayo po bilang tao ay may hangganan sa ating kakayahan, na tayo po bilang mga tao ay may hangganan sa ating kaisipan. Hindi po lahat ay ating magagawa. Hindi po lahat ay ating maiintindihan. At sa ganitong pagkakaroon ng hangganan ng ating kakayahan, dito po pumapasok ang halaga ng pananampalataya. Kapag tayo po'y sumasapit na sa ating mga limitasyon, hindi natin kayang unawain, hindi natin kayang gawin, hindi ibig sabihin dito matatapos ang lahat. Magtutuloy ang ating mga pinaniniwalaan sa pananampalataya na nagdadala sa atin kapag umaabot na tayo sa hangganan, nagdadala sa atin ng lampas pa sa ating mga limitasyon. Pero babala po, hindi po ito isang bulag na pananampalataya. Nang ibig kong sabihin ay, hindi ko maintindihan, o basta't sinabi, sasampalatayanan ko. Hindi po. Ang pananampalataya na hinihingi sa atin kapag tayo ay sumasapit na sa hangganan ng ating kakayahan at katwiran ay ang isang makatwirang pananampalataya. Ano pong ibig sabihin noon? Oo, hindi natin naintindihan ng lubusan, nalilito tayo, nagugulumihanan, pero mayroong dahilan na sapat upang tayo ay manalig at magtiwala. Dahil mayroong sapat na dahilan, dahil mayroong katwiran, ibibigay natin ang ating pagsampalataya at pananalig. Ito po ang nangyari sa ating ebanghelyo. Hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos, sapagkat si Jesus ay nagpakilala na anak ng Diyos. Hindi nila ito maintindihan, hindi ito ayon sa kanilang inaasahan, kaya't ang Jesus na ito, isang impostor
at nagpapanggap lamang. Pero ang Panginoong Hesus ay hindi lang naman nagsasabing, ako'y anak ng Diyos. Ang kanyang buhay, ang kanyang aral, ang kanyang napakaraming gawang kabutihan, pati na at lalo pa ang kanyang mga kababalaghan, ang lahat ng ito, kung ating pag-iisipan, sapat na upang tayo ay sumang-ayon na oo nga, kahit hindi natin naiintindihan, kahit iba sa ating inaasahan, ang lahat ng ito ay magsasabi sa atin, totoo nga, tunay na siya ang anak ng Diyos. Kaya't sa pagwawakas ng Ebanghelyo na ating ipinahayag sa araw na ito, di ba't may mga tao din naman na nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? At bakit sila sumampalataya? Sabi sa Ebanghelyo ay sapagkat kay Hesukristo nakita nila natupad ang lahat ng sinabi ng dakilang propeta na si Juan Bautista. Ito po yung makatwirang pananampalataya. Katulad ng marami nilang kababayan, ang mga taong ito, hindi nila lubos na maintindihan si Hesukristo. At ang kanyang mga gawi ay hindi ayon sa kanilang inaasahan sa isang Mesiyas o tagapagligtas. Ngunit dahil natupad sa kanya ang lahat ng sinabi ni Juan Bautista, at bukod pa sa kanyang napakarami mga gawang kabutihan at kababalaghan, may katwiran o may dahilan para sila ay sumampalataya sa kanya. At sila nga ay sumampalataya. Mga kapatid, gaano po karaming mga biyaya at pagpapala ng Diyos ang dumarating sa ating buhay. Ngunit, nababaliwala, nasasayang, hindi natin nakikita o hindi natin napapahalagahan dahil lamang sa hindi natin naiintindihan ng lubos o hindi ayon sa ating inaasahan. Ang mga biyaya at ang mga pagpapala na ito na mula sa Panginoon ay kanyang ibinibigay, at kung hindi man natin lubos na maintindihan o hindi man ayon sa ating inaasahan, naway ating makita at mapahalagaan sa mata ng makatwirang pananampalataya. Hindi po lahat ng hindi natin naintindihan ay kasinungalingan, at hindi po lahat ng mga hindi ayon sa ating panuntunan ay mali at kasamaan. Alam ninyo, ang mundo na ating ginagalawan, ang katotohanan, ang buhay na mayroon tayo, higit pa talaga sa kayang maabot ng ating isip, katwiran at kamalayan. At maging bukas po tayo sa nag-uumapaw na biyaya at pagpapala ng Diyos na higit pa sa kaya nating unawain at intindihin. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.